Maagang umaga ng ika-15 ng Enero taong 1973, si Lim Seng, na isang Chinese drug lord, ay inilabas mula sa isang kampo ng militar sa Camp Crame at dinala sa isang firing range sa Fort Bonifacio kung saan siya ay itinali sa isang kahoy na poste, na nakapiring ang mga mata. Siya ay bibitayin sa pamamagitan ng firing squad ng militar. Sino nga ba si Lim Seng, at bakit siya binitay sa pamamagitan ng firing squad? Iyan ang ating itampok sa ating kwento ngayon, kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong kagaya nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated, sa mga kwentong kagaya nito. Si Lim Seng ay nagmamay-ari ng isang restaurant, isang palimbagan, mga interes sa pagmimina, at nagpatakbo ng iba pang mga lehitimong negosyo, upang mapagtakpan ang kanyang mga illegal na aktibidad. 3 milyong pisong halaga ng heroin ang nasabat mula sa kanyang mga laboratory sa Caloocan at iba pang bahagi ng Maynila noong September 27, 1972, ito ay ginamit bilang ebidensya sa kasong itinayo ng bagong tatag noon na Constabulary Anti-Narcotics Unit na pinamumunuan noon ni na First Lieutenant Reynaldo Beroya at First Lieutenant Saturnino Domingo, na nagsanay noon sa US Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs, na mas kilala natin ngayon bilang US Drug Enforcement Agency o DEA. Ang makasaysayang operasyon ng Kano ay kilala bilang Oplan Dama de Noche. Si Lim Seng ay isang big-time Chinese drug lord na gumagana sa Pilipinas noong 1970s. Sa lakas ng kanyang mga koneksyon ay nakukuha at nabibili niya ang lahat ng gusto niya, kaya lalong lumakas ang kanyang illegal na aktibidad. Siya ay kasangkot sa mga trafficking ng heroin at itinuturing na isa sa pinakamalaking drug lords sa bansa noong panahong iyon. Ang mga kriminal na aktibidad ni Lim Seng ang siyang pinagtutuunan ng pansin ng mga tagapagpatupad ng batas at mga autoridad ng gobyerno. Kaya, noong panahon ng martial law sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos, naging mahigpit ang batas lalo na sa ipinagbabawal na gamot, kaya si Lim Seng ay inaresto ng mga autoridad at ikinulong. Ang kanyang kaso ay inilipat sa military court, at napatunayang nagkasala, kalaunan ay binitay dahil sa kanyang pagkakasangkot sa drug trafficking. Ang pagbitay sa kanya ay bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na sugpuin ang krimen, mga pinagbabawal na gamot at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. Pero, paano nila binitay ang drug lord na si Lim Seng? Habang ginagamit pa ang electric chair sa Muntinlupa noong panahong iyon, ang pagpili ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ang nagdiin, na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng batas militar. Hindi katulad ng semi-private execution sa pamamagitan ng electric chair, na bukas sa isang maliit na grupo ng mga tao. Ang pagbitay kay Lim Seng ay nasaksihan ng publiko ng humigit kumulang 5,000 na manonood. Maraming tao ang nag-aabang sa labas ng gate ng Fort Bonifacio ngunit hindi sila ma-accommodate lahat ng mga sundalo. January 15, 1973, maagang gumising si Lim Seng bago ang 4 AM sa kanyang selda sa Camp Crame, Quezon City, bago siya bibitayin. Nakita niya at nakipag-usap pa sa kanyang ina, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at sa kanyang kapatid, para magpaalam sa huling pagkakataon. Makalipas ang ilang minuto, umalis na ang pamilya ni Lim Seng sa kanilang bahay, at hiniling niya na huwag siyang kukunan ng litrato. 5:55 AM, in-escort na ng military convoy si Lim Seng. Mula sa Camp Crame hanggang Fort Bonifacio, si Lim Seng ay sinamahan ng 2 opisyal ng militar. Habang palapit na sila sa firing range, malaki pa rin ang tiwala ni Lim Seng na hindi matutuloy ang kanyang pagbitay. 5:57 AM, si Lim Seng ay itinali na sa isang kahoy na poste, at doon na kinabahan si Lim Seng habang itinatali na siya ng mga sundalo. Kaya bago isinagawa ang pagbitay ay chinek up ni Lieutenant Colonel Florentino Marpa ang kanyang pulso, at presyon ng dugo ni Lim Seng, at nalaman niya na parehong mabilis at mataas na ito. Ang mga opisyal ay naglagay ng piring upang takpan ang mga mata ni Lim Seng, habang ang kanyang mga binti ay nakatali ng lubid. At nagsimula na ang drum roll, habang kumukumpas ang kamay. Inutusan ni Lieutenant Jose Agawin Jr. ang 8 sundalo na humanda at magpaputok, habang tahimik ang mga taong saksi sa pagbitay kay Lim Seng. 8 putok ng baril ang umalingawngaw, 7 tama ng bala ang bumaon sa dibdib ni Lim Seng.
At pagkatapos ng putok, sinuri ni Lieutenant Colonel Marpa ang kanyang pulso kung may mga palatandaan ng tibok pa ng kanyang puso. 6:06 a.m. at sa kanya nilapitan si Chief of the Philippine Constabulary Brigadier General Fidel Ramos at idineklara na patay na si Lim Seng. Agad na tumawag sa telepono ang general at agad na kanyang iniulat sa palasyo ng Malacanang na tapos na ang lahat. Kinalas ng firing squad ang katawan ni Lim na nakatali sa poste at bumalik na sila sa kanilang quarters. Si Lim Seng ay inilagay sa isang stretcher at dinala habang ang karamihan ay gustong makalapit sa kanyang bangkay. Ang kaso ni Lim Seng at ang pagbitay sa kanya ay naging kilala at umani ng atensyon sa bansa at internasyonal, dahil itinampok nito ang isyu ng drug trafficking, at ang paninindigan ng gobyerno laban sa ipinagbabawal na gamot. Binigyang diin din ng kaganapan ang mga hamon at komplikadong kaakibat ng pagtugon sa mga organisadong krimen, at mga aktibidad na nauugnay sa ipinagbabawal na gamot. Ang kwento ni Lim Seng ay nagsisilbing isang makasaysayang paalala ng mga pagsisikap na puksain ng gobyernong Marcos, ang drug trafficking at iba pang krimen, ang mga hakbang na ginawa ng pamahalaan, upang matugunan ang mga naturang kriminal na aktibidad. Ano ang masasabi mo sa ating kwento ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.